Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ikinakalat ngayon ng mga Marcos loyalist itong pahayag ni Loren Badoy, isang news anchor at kilalang kakampi ng mga DDS at masugid na tagapagtanggol kay Quiboloy. Pero sa pagkakataon na ito, sa kakatanggol niya kay Quiboloy, hindi na siya nag-iisip ng kanyang sinasabi at inilagay pa sa kapahamakan ang kanyang boss. Ano po ba itong sinabi ni Badoy na ipapahamak ngayon ni Quiboloy? Pakinggan po muna natin itong sinabi ni Loren Badoy at inyo pong malalaman ang sagot. Inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Quiboloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang ano, it's already excessive yung pag-persecute kay Pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because Tama po ang pagkakarinig po ninyo. 30 milyon na daw ang reward kay Quiboloy. Ngayon paano ko po nasabing ikakapahamak ito ni Quiboloy? Dahil po, sa sinabi nitong si Badoy, marami ngayon ang magkukumahog na hulihin si Quiboloy. Kasi po dati ay 10 milyon lang ito. Pero sa sinabi ngayon ni Badoy, lalong maraming magkaka-interes kay Quiboloy. Pero totoo ba itong sinasabi ni Badoy? Sa palagay ko po hindi. Baka hindi lang po siya informed ng balita. Eto, naku, pag nalaman ito ni Apollo Quiboloy, baka pagsisihan ng lahat, lalo na sa pagkuha ng tao. Alam ba nyo na mayroong isang lumabas na interview ba yun o statement? Nadinig ko pero medyo mahina, ayaw ko nang i-play sa inyo dahil baka ma-copyright pa ako. Pero kaboses talaga ni former Undersecretary Loren Badoy. Si Badoy, yung isa sa mga anchor ng SMNI, news anchor ng kanilang social media, kasi wala na naman sila TV at radyo, di ba? Suspendido pa rin sila until now. Na sinasabi niya, 30 million na daw po, 30 million na ang reward money kay Quiboloy. Saan niya kinuha yun? 10 million pa lang Ang linaw-linaw ng sinabi ng PNP at ng DILG Secretary Abalos, 10 million kay Quiboloy, 1 million per 1 million each dun sa 5 kasamahan niya. Yung isa nga si Paul inahuli na dahil may kumanta na, may nagturo na. O isang kinukuha ni Badoy yung sinasabing 30 milyon na ang patong sa ulo. Kaya sabi ko, naku, hindi maganda yun sa kampo ni Quiboloy dahil ultimo yung kanilang anchor, news anchor o kung ano bang anchor ang tawag dyan sa kay Badoy sa SMNI, ay nagpapalabas ng ganyang report. Abay di lalo bang, alam nyo, habang tumataas ang reward money, mas marami ang magkaka-interes kay Quiboloy. Mas marami magtuturo. Unang-una, fake news yan kasi wala pa naman 30 million. Nananatiling 10 million pa lang. Plano lang ng PNP na taasan kung kinakailangan. Nadinig ko pa doon sa sinasabi ni Badoy na parang ito talaga hindi ko alam kung paano sila nag-iisip Pinapalabas nila ito daw ay panibagong parang fundraising. Dahil parang korupsyon na naman ang gustong palabasin. Ikaw lang naman nagsabi ng 30 milyon, wala namang ganyang figures Ikaw yung dumighay na nagpalabas ng 30 milyon na hindi naman totoo. Tapos ngayon sasabihin mo, parang fundraising pa ng PNP. O di ba puro talaga bangungot? Puro panaginip, gumising ka, baka bangungutin ka. Ay paglalaman ni Quiboloy na sa'yo nang galing yung figures na 30 milyon, aba hindi ka nakakatulong sa kanya. Alam mo ba, Badoy, na napakahirap ng kalagayan ni Quiboloy ngayon? Dahil kahit sino pwede na magturo, may nagtuturo na nga sa kanya Inamin na nga ng PNP na mga member pa niya
ang posibleng nagtuturo at pinagkukunan na ng kailang impormasyon sa halagang 10 million pesos. Tapos pinalaki mo pa na 30 million, hindi naman po, wala naman 30 million, hindi pa nadadagdagan, plano pa lang, inunahan mo na, akala mo makakasira yan sa PNP, hindi. Yung sinasabi mong 30 milyon, mas idinidiin mo, inilalaglag mo, inuhuhulog mo, hindi mo tinutulungan si Kibuloy. Ay news anchor ka ng SMNI. Baka nakalimutan mo si Kibuloy ang may-ari niyan. Yung mga taong nandiyan dyan, mga sugo lang yan. Lahat ng mga property niyan, pag-aaral ni Kibuloy. Di mo ba alam yon? Kunwari lang hindi naman na hindi kanya yan eh. Kanya yan. Di ba? Ayan po yun. Okay? Yan ang... Hindi naman yan na-justify sa public hearing sa Kongreso. Nung naghihiring-hiring pa yun kung kanino yan eh. Naniniwala mga congressman kay Kibuloy pa rin ang SMNI. Ay news anchor si Badoy. Diyan. Tapos yan ang sinasabi. O di malinaw na hindi yan nakakatulong kay Kibuloy. Nilalaglag niya, inihuhulog niya, inilalagay niya sa panganib. Kasi kung sa 10 million may mga nag-i-interest ng ituro siya, at yan nga yung latest report mula sa Campo Crame, PNP, na marami ng informante sila, ginawa mo 30 million. Di lalo na. O saan galing yung 20 million? Wala pa naman nilalabas na ganon. Yan, akala nyo makakatulong kayo, akala nyo yung makakabuti yung sinasabi, nag-backfire sa inyo ngayon. Akala nyo napalabas kayo ng figures sa 30 million, ay sasabihin nyo fundraising, hanap buhay naman PNP, hindi naman makakabuti yon. At hindi naman totoo yun. Pangalawa, ang nalagay sa balag ng alanganin ay yung kalagayan ni Kibuloy kasi maraming magkaka-interest. Dahil sabi ni Badoy, 30 milyon na. Hindi naman totoo. Inulit ko lang po, matindi kayo ha? Bahala nga kayo. Sabi na nga ba talabas at lalabas ang tunay na kulay kung sino ang tunay nagmamalasakit at hindi. Ako ang lagi kong sinasabi, si Kibuloy dapat ay mag-surrender, magpahuli at harapin ang kaso sa korte. Hindi yan madidismiss ng katatago. Harapin. At pag na-justify nyo wala silang kasalanan, baka ma-dismiss pa, malilinis pa ang pangalan. Pero hanggat nagtatago, hanggat may reward money, mas delikado ang sitwasyon. Okay? Lalo na ngayon, kakampi na nila, nadudulas pa. Hindi naman pagsipsip yan paghuhulog, nilalaglag nila yung mga boss nila. Ay, naku talaga. Bahala kayo. Ito ngayon si Badoy ang naging pulutan ng mga Marcos blogger dahil sa mali-mali niyang impormasyong pinagsasabi. Yan po kasi ang nakukuha ng kaka-fake news nila, pati kakampi niya inilalaglag nila. Well, mainam na rin yan para madaling mahuli si Kibuloy. Pakinggan natin ulit ang sinabi ni Loren Badoy. Inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika. Kasi ako'y nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang it's already excessive yung pag-persecute kay Pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it we heard 30 now? Is it 30? Imagine a bounty of what is it we heard 30 now? Is it 30? Imagine a bounty of what is it we heard 30 now? Is it 30? Sabi ko na stop. Di yung stop din. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.